Ang kwentong ito ay pinamagatang Russian Sleep Experiment. Noong late 1940s, katatapos lamang ng ikalawang digmaang pandaigdig at nag-iisip ang mga bansa kung paano makakalamang kung sakaling magkaroon ulit ng digmaang pandaigdig. Ang Soviet researchers ay nakalikha ng stimulant na pinaniniwalaan nilang kayang panatilihing gising ang isang tao sa matagal na panahong walang tulog. Kaya't naisip nila itong gamitin sa isang eksperimento na magbibigay sa kanila ng advantage kung ang mga sundalo nila ay kayang magpatulog o magpatuloy sa digmaan araw at gabi na walang tulog. Kaya't napili nilang pag-eksperimentuhan ang kanilang mga war prisoners o mga bihag nilang laban sa kanila noong World War. Pumili sila ng 5 prisoners na gagawin nilang test subjects sa kanilang eksperimento. Nakipagkasundo naman sila dito at pinangakong makakalaya sila kung malalampasan nila ang 30 araw sa loob ng isang kwarto na walang tulog at palalanghapin sila ng stimulant o gas na magpapanatili sa kanilang gising. Sumang-ayon naman ang 5 prisong ito sa pag-asang makakalaya sila kung mananatiling gising sa loob ng 30 araw. Pinasok na nga sila sa nakasealed na facility na may 5 kwarto. May sariling banyo na may tubig at binigyan din sila ng pagkain. Ang kwarto ay may mikropono sa loob upang marinig sila ng mga researchers sa labas. May camera rin ito, parang kita sila. At naka-transparent glass para masilip sila sa loob. Noong binuksan na ang stimulant gas sa loob ng kwarto, ang 5 preso ay nagsimula na ang kanilang kalbaryo. Ito ay ang day 1 ng experiment. Bukod sa mga researchers ay kasama rin nila ang mga sundalo at isang general na nagbabantay sa eksperimentong ito. Noong 1 hanggang 5 araw ng eksperimento ay nagkwekwentuhan lamang ang 5 test subject tungkol sa kanilang mga naranasan sa digmaan at parang hindi pa sila apektado ng stimulant gas na kanilang nalalanghap. Noong ika-5 araw ay nakitaan sila ng pagbabago dahil nagsimula na silang magsalita ng walang kausap at nakakakita ng mga bagay na wala naman doon. Ang ilan naman ay bumubulong sa mikropono at nagkukwento tungkol sa ibang presong kasama nila. Nagtataka naman ang mga researcher kung epekto ba ito ng walang tulog o yung gas na nalalanghap ng mga preso. Sumapit ang ika-9 na araw. Doon nga ay yung isang preso ay nagsisigaw at tumatakbong pabalik-balik. Napakalakas ng sigaw nito na pagkalipas lang ng ilang oras ay nawalan ito ng boses. Lumipas ang ilang araw at nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kwarto ng 5 preso. Hindi sila nakikita sa kamera pero buhay sila dahil nalalaman ng mga researchers na may humihinga pa sa loob sa pamamagitan ng oxygen levels. Pero hindi nila alam kung nasaan sila at bakit hindi na nito nakikita sa kamera. Kaya gusto na nila itong tignan sa loob. Pero bago pa naman nila yung gawin ay nagbababala sila sa pamamagitan ng mikropono na lumayo ang mga preso sa pinto at papasok sila. Pero kung di sila sumunod, ay babarilin sila. Pero ang susunod naman ay makakalaya agad. Ngunit meron namang presong sumagot na ayaw na nilang lumabas.
Nagulat naman ang mga researcher sa sinabi nito ng isang preso. Pero binuksan pa rin nila ang pinto para tignan ang 5 preso. Ngunit bago nito ay pinatay muna nila ang gas sa loob ng kwarto. Ngunit pagkatapos nito'y nagsigawan agad ang 5 preso dahil pinatay ang gas at nagsabing buksan nito ulit na may tono ng pagmamakaawa. Nagulat ang mga researchers sa sinabi nilang yun. Marahil nga raw ay naadik na ang mga ito sa gas. Pinatagal naman nila ito hanggang umabot ng day 15 at binuksan nila ang kwarto. Noon ay nakita nilang isang preso, patay na, at kalahati ng katawan nito ay nawawala na parang pinagluray-luray. Habang ang 4 na iba ay maraming sugat sa katawan. Hindi ito ordinaryong sugat, kundi malalang sugat na parang sinadya nilang gawin sa kanilang katawan gamit ang kanilang mga ngipin. Halos nakikita na nga ang mga laman loob nito at ibang parte ay nakakalat sa sahig. Natakot ang mga researchers dahil sa kanilang nakita. Lumabas sila at isinara ang pinto. Tinawag nila ang mga sundalo para kunin na ang 4 na presong buhay pa. Agad namang pumasok ang 5 sundalo pero inatake ang isa nila at pinatay ito ng isang preso. Tinanggal ang ngalangala nito habang ang isa pang sundalo ay pinagkagat sa liig at namatay rin. Pero pagkatapos nito ang preso na yon ay nagpakamatay gamit ang inagaw niya na baril mula sa mga sundalo. Nailabas naman ang ilang preso at isang doktor. Tinurukan ng isang preso ng morphine para kumalma at makatulog. Pero hindi ito tumalab at naging agresibo pa rin ang mga ito na parang halimaw. Ang isa ay natumba pero nagsasalita pa rin na ibalik ang gas dahil kailangan niya raw ito. Ginamot nila ang mga presong nakasurvive. Napabilib sila sa pagiging agresibo ng mga ito marahil ay dahil daw sa gas na nalalanghap nila. Nais ng mga researchers na ibalik ito sa loob ng kwarto na siya naman nilang ginawa. Binalik rin nila ang gas. Nakita nilang kumalma ang isang preso pero binawian nito kaagad ng buhay pagkatapos. Ngayon nga ay pumasok ang doktor at kasama ang general ng mga sundalo. Ngunit nakatakas ang isang preso sa pagkakatali, sumugod sa general. Bumunot naman ng isang researchers at binaril sa ulo ang preso. Sinunod na rin nito ang general habang tumatawa at nakangiti ang isang preso. Ay tinanong ito ng researchers na may hawak itong baril kung sino ba talaga siya. Nakangiti itong sumagot na siya daw ay isa sa mga demonyong pumapasok sa isip ng tao na siyang dumadalaw sa inyo tuwing natutulog kayo. Pagkarinig ay agad itong binaril sa puso ang prisoners o preso na yon. Ngunit bago man lang itong mamatay ay nagsalita pa itong makakalaya na raw siya. Kung gusto mong mga content na to tumabot ka rito, huwag mo salang kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel.